Samantala, ayon sa Philippine Red Cross, isa sa mabisang paraan kapag nabubulunan ng isang sanggol ay ang tinatawag na back slaps at chest thrusts. Gagawa tayo ng 5 back slaps, okay? So, hawakan natin yung mukha ng biktima katulad ng ganito. Yan. Tapos, ibabaliktad natin siya. Tapos, ang ating kamay, yan, sa gitna ng likod. So, again, 5 back slaps. 1, 2, 3, 4, 5. Katapos naman nito, ibabaliktad natin yung sanggol, yan. Mas maganda kung mayroong flat na surface sa paggawa ng 5 chest thrusts. So, sa pagitan ng mga nipples, yan, 2 daliri, doon sa gitna ng dibdib, gagawa tayo ng 5 chest thrusts. 1, 2, 3, 4, 5. So, gagawin natin to alternately hanggang sa matanggal yung ating object. Ayon pa sa Red Cross, senyalis daw na posibleng nabubulunan ng isang sanggol kapag hindi ito mapakali, hindi nakapagsasalita o nakagagawa ng tunog o ingay. Senyalis din ang pag-iba ng kulay ng katawan ni baby. Kung medyo matagal na ang choking, maaaring makikita natin na nangangasul yung bata, or ang tawag natin dito sa medical term is cyanotic or bluish discoloration of the skin due to decreased of oxygen in the body. Kapag nangyari ito, agad tignan ang lalamunan ng sanggol para malaman kung may nakabara. Iwasan natin yung tinatawag na blind finger sweep. Yung blind finger sweep is yung kahit wala tayong nakikita, dudut-dutin natin siya na as if meron para lang maklear yung airway. So kung obvious at kita yung object, that's the time you do finger sweep. Ayon sa pediatrician na si Doc Paul Bansil, madalas daw talagang nabubulunan ang mga sanggol dahil hindi pa mature ang gastrointestinal tract nito. Passage of food nila, hindi pa ganun kaganda. So, usually po, ang pinapakain po natin sa kanila, puree o mga mash na pagkain o dinurog na pagkain. Inirerekomenda ni Doc Bansil na puree food o mga dinurog na pagkain ang ibigay sa mga sanggol pagtungtong nito ng 6 na buwan. Mas maganda po pag kumakain po tayo mga dinurog na gulay, tsaka mga prutas, kasi po wala pa po silang ngipin, pag tumutubo pa lang po ang ngipin nila. Pagdating naman daw ng 9 na buwang gulang ng sanggol, pwede na itong pakainin ng finger foods o maliliit na hiwa ng pagkain. Pero paalala ni Doc, kailangan itong may patnubay at gabay ng magulang. Dapat po talaga, nandun po tayo habang kumakain sila. Sabayan po natin sila. Kasi in a span of ilang minutes lang, delikado po eh. Pwede po sila mag-choke, pwede po sila mag-aspirate at mangitim po yung bata. Siguraduhing maliliit din daw ang hiwa at tanging malalambot na parte lamang ng pagkain ang ibigay kay baby. Sa kaso raw kasi ni Baby Marcos, posibleng may naisamang matigas na bahagi ng papaya rito. Nung nakita ko yung papaya, on my part, as much as very cautious and hands-on ako sa pag-prepare, may nasama na hindi siya sa size, but it's the kung gaano siya kalambot or katigas. Matapos sa mahigit 1 minuto sa tulong ng ginawang backslap ni Daddy Nix, natanggal ang nakabarang papaya sa lalamunan ni Baby Marcos. Kaya naman si Mommy Prax, tila nabunutan din daw ng tinik. More than fear, nagpanik ako. Anong gagawin ko? Kasi alam ko, in a few seconds or minutes na hindi ito masolve, pwedeng namatay na si Marcos. Sa ngayon, natuto na raw si Mommy Prax. Bukod sa pagsisigurong masustansya ang pagkaing inihahain, ang paghahanda at paghihiwa nito dapat masinsin din. Nasa 3 taong gulang na ngayon si Marcos at magana ng kumain. Enjoy ako kumain. Favorite ko na food ay pakwan. Paalala sa mga kapuso nating mommies out there, maging mapanuri sa mga ibinibigay nating pagkain sa ating mga anak. Dahil ang isang maliit na bagay, posible lang mauwi sa pag-aagaw buhay. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.